Naging manalangin. Manaming Diyos, kami po ahayin po sa nagkakasalamat. Pagpupuri sa iyo dating pangalan, for you are really worthy of all our worship and all our praise. Salamat po sa pagkakataon ito na tunay na bigyan mo kami, O Diyos, na panahon upang kami ay makapanalangin at makapag-aral ng iyong mga salita. And what we are asking, Lord, is for the leading of the Holy Spirit sa buhay ng mga sapusanin, na sa pamamagitan ng mga salitang ito ay lalo pa kami tumibay, lalo pa po kami lumago, lalo namin maunawaan ang dakilang dayunin at kalooban mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy namin tinataas sa iyo, Diyos, ang kaloob na ito na aming ipinagkakaloob sa iyo. Dalangin po namin, Ama, na gamitin mo sa iyong gawain at itinataas mo sa iyo lahat ng mga kamay na walang sawa na ginagamit mo, Ama, upang pagpalain ng iyong iglesia. Ikaw magbalik sa kanila ng siksik, liklik, at umaapaw ng pagpapala. Kaya mo ng pananampalatayang hindi maalis sa kanilang mga puso, lalo pa itong umigting hanggang sa tuwing pagparito mo, Panginoon. Salamat po, Ama, inangkin namin ang katagumpayan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lakuhan po natin ang Diyos. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito. Please open your Bible to 1 John chapter 5. Verse 1 lang po at verse 4. 1 John chapter 5, verses 1 and verse 4. Dalawang verse lang po. Babasahin ko namin sabay-sabay ang verse 1 at saka po verse 4. Sabay-sabay po, ang sino man na nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay pinanganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyo. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay lumalatid sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na lumalatid sa sanlibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Amen. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Today we are talking about overcoming fears. Paano nga ba talaga natin mapagtatagumpayan yung tinatawag na takot, pangamba? We are talking about, diba, sa church natin ngayon, in our always service, we're dealing about how to overcome the sin, how to overcome the devil, and how to overcome the evil one in our lives. Pero kapag pinag-usapan po yung tinatawag na kasalanan, we are, ang inisip naman po natin ay mga bagay na in terms of na nagagawa po natin physically, o yung nagagawa natin emotionally, o yung nagagawa po natin, mga minamahal ko, na within our physical, ano ba, sa buhay po natin. But remember, sin is not just things that we hindi lamang ito tumutukoy sa mga bagay na nagagawa po natin emotionally or within our character. Amin po ba? Ay, yun po yung tinatawag na kasalanan. Pero meron din po matinding kasalanan na hindi po natin nakikita at napapansin sa buhay ng bawat sa puso natin. Katulad po ng pinag-aralan at binasa natin ngayon, the Lord Jesus, our God, declare in the verse that we have read about being born of God. Kung paano nga ba tayo ipinanganak ng Diyos. Lahat ng mga mananampalataya, inaangkin po natin na tayo po lahat ay ipinanganak ng Diyos. Because we believe, di ba? Sabi nga ng salita ng Diyos, unless a man be born again, he cannot able to see the kingdom of God. Amen? He cannot enter into the kingdom of God. So everyone, lahat mo namang tao should be born from above. Should be born from God. Kailangan po tayo ay maisilang ng muli. Pero ano po yung tinatawag na katibayan? No, yun po yung masasabi po natin ngayon sa pinapag-aralan po natin ngayon. It is very easy for us to say, we are born from God. Kami po ay isinilang, kami po ay pinanganak ng Diyos. Kasi kapag sinabi ko, di ba sabi nga doon na we are not just adopted. Pinag-aaralan po natin ngayon sa ating iglesia, you are a child of God. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Kapag sinabing anak ng Diyos, hindi ka lamang po, it is not only by words,
But we have experienced to be born from God. Tayo po ay sinilang buhat sa Diyos. Hallelujah. Pero ano yung matinding nagiging kasalanan ng maraming mananampalataya? Hallelujah. Tayo po na mga nananalig sa Panginoon. Ano yung matinding kasalanan na nagawa natin? Because diba, as we have read the Word of God, anyone who was being born of God have overcome the world. Kapag daw ikaw ay sinilang na galing sa Diyos, there is no such things that is defeated. Wala po anumang bagay na, walang anumang salita na pwede mamutawi sa atin na tayo italunan. Amen? Everyone who is being born of God has overcome the world. Yun po yung sabi ng salita ng Diyos. Lahat ng sino mang ipinanganak ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. So, if you are born from God, sabi doon, you need to overcome the world. Hindi po pwede na makita yung sarili natin na tinatalo tayo ng sanlibutan o tinatalo tayo ng anumang gawa ng diablo. We need to overcome the world. We need to overcome the evil one, the devil in our lives. But, how? Paano natin mapagtatagumpayan if we have so much fears? Amen. Kasi kabaliktaran, amen po ba? Kabaliktaran ng katagumpayan na nararanasan po natin, hindi po pagkatalo, hindi tayo agad natatalo. Ang isang mananampalataya natatalo lamang kapag tumutuko na yung takot. Amen. Kapag meron na tayong pangamba sa ating mga puso, pangamba sa ating isipan, kapag yun na po'y tumutuko sa atin, we need to really fall down before the Lord and ask the Lord, Lord, patawad, sapagkat nagkakaroon ako ng takot. Nagkakaroon ako ng pangamba. Di ba, madaling sabihin na tayo po'y nagtatagumpay. Pero kapag sabi nga po, hindi naman natin nalalaman hindi natin nararamdaman kung meron tayong pananampalataya unless something will come in your way. Kapag may dumarating sa buhay natin. Kapag masaya tayo, masasabi natin, may pananampalataya ako. Kapag wala po masyadong problema sa buhay natin, madali kong sabihin, nagtatagumpay ako. Pero, what is our attitude when we are having some problems? Some trials in our lives. Ano kaya yung namumuna? Pananampalataya o takot? The Word of God tonight, encourage us, sabi doon, you are already, whoever believes in Christ, lahat na po nananalig kay si Kristo magsabi ng Amen. Amen. If you believe in Christ, lahat tayo daw nananampalataya kay Christ, whether we like it or not, we are born of God. Amen. Tayo ay isinilang galing sa Diyos. Isinilang ng Diyos. Kasi alam niyo po, kapag inunawa natin ang salita ng Panginoon, it is not very easy words. Amen. Kailangan isipin natin mabuti, bakit sinabi ng Panginoon, ako'y pinanganak niya? Amen. Katulad kayo, kinikilala ninyo na yun yung mga magulang, yun yung mga nanay, sila yung nanganak sa inyo. Amen po ba? Amen. Pero nakita niyo ba? Nakita ba natin kung ipinanganak tayo ng nanay natin? Oh, we do not know, di ba? Pero we feel. Amen? Tayo nararamdaman natin na nanay natin talaga siya. Hallelujah? Same thing. Sa buhay din mo natin, if you are born of God, dapat maramdaman mo that God is your Father. And if God is your Father, there is no such thing that you will, that can create fears sa buhay mo natin. Kaya sabi dito, whoever believes in that Jesus Christ is born of God, sabi niya dito, you are also born of God. Tayo po, hindi lamang po yung sinasabi natin na tayo po isinilang na muli, but we have experience. Kaya nga sabi, di ba, lagi natin narinig, being born again is not a religion. It is an experience. Kailangan nararanasan po natin. Hallelujah. Hindi lamang sinasabi na, ako ay a born-again Christian. Hallelujah. But actually, being born-again Christian is an experience. Nararanasan mo sa ito. Kaya hindi tayo tawad sa Panginoon. Bakit? Kasi
Kahit na sinasabi natin na tayo sa nilang na muli, pero naroon pa rin yung pagiging natin dati, yung buhay po natin dati nagmumulto. Yung buhay natin dati na hindi pa tayo mananampalataya, yun pa rin yung nagmamanifesto. That is really our great sin. Hallelujah. Kaya pala, hindi natin makuha na yung sinasabi ng salita ng Diyos dito, na dapat tayo na mga ipinanganak ng Diyos ay nagtatagumpay. Dumadaig, sabi po ng salita ng Diyos ngayon sa gabi ito dumadaig sa salibutan. At dinadaig natin ng salibutan sa pamamagitan ng pananampalataya. 1 John chapter 4, verse 4, hallelujah, sabi sa unang 1, kabanatang 4, talatang 4, kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siya na nasa inyo, kaysa nasa salibutan. Anything! Amen po ba? Nung sinabi po ni Juan, ni Apostle Juan dito, alam natin, di ba, na Apostle John experienced also how to, amen po ba, naramdaman niya na even though they are together with the Lord Jesus Christ, they are almost defeated. Kaya sabi ng Bible sa kanya, nasaan ang inyong pananampalataya? Kaya niliit ng inyong pananampalataya at that time when they were together with the Lord Jesus Christ. Kaya nung umalis ng ating Panginoon at pumunta na sa langit at naiwan po sila, ang sabi doon, they need. No, kailangan po nilang tumatag. Kailangan nilang tumibay. Amen po ba? That is really the righteousness of God. Wala ang ating Panginoon Jesus physically. Amen po ba? Literally, sa buhay natin, hindi, bagamat sinasabi natin, kasama natin ang ating Panginoon, pero sa totoo lang, hindi natin siya kasama physically. Hallelujah. Pero hindi ba by faith, we believe that we are together with the Lord. Kailangan nararamdaman po natin, kung may pananampalataya tayo, kahit na maraming pagsubok, kahit na maraming problema, lagi po natin ang kinig, kasama po pa rin ng Diyos. And I will overcome. Sabi po ng salita ng Diyos dito, hindi ka magtatagumpay dahil malakas ka. Magtatagumpay ka dahil, sabi dito, greater is He that is in you than he that is in the world. Amen po ba? Yung katagumpayan, hindi naman po natin talaga solong nararanasan sa buhay po natin. The reason why, the victory, and the reason why you have overcome, it is because that something is in you. Someone is in you. And that is the Lord Jesus Christ. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Pero di ba, kahit na sinasabi natin yung kasama natin ng Diyos, kasama natin ang Panginoon, pero kapag may dumarating na sa atin, napupuno tayo ng takot. Napupuno tayo ng pangamba. Hallelujah. Workers, amen po ba? Kahit na ordinaryong miyembro, amen, nararamdaman natin. Sometimes kami rin ng mga pastor, minsan, amin po ba, mas nauna yung masasabi ko namin, imposible yata mangyari ang bagay nito. Sa iyo imposible, pero sa Diyos, walang imposible. Sa iyo mahirap, pero sa Diyos, walang mahirap. Hallelujah. So, the faith, ano ba yung pananampalataya na meron tayo? The faith that we have is I need to declare that I believe that Jesus is the Christ and I am born from God and I will overcome the world. Hallelujah. Kailangan ganun yung confession natin. Sabihin nga po natin, I believe in the Lord Jesus Christ and I am born of God and I will overcome the world. Diba? Dapat yun lagi yung confession natin. Dapat yun lagi yung declaration natin. Hallelujah. At tutugtungan pa natin yung declaration natin. Ano ba po yun? Jesus who is in me is greater than He who is in the world. Si Jesus na nasa atin ay mas makapangyarihan kaysa nasa sanlibutan. That's why, anything, ano man ang mga bagay, amin po ba? Sabi nga po, what is fear? Ano bang ibig sabihin ng fear? Sabi dito, fear is an emotion induced by perceived danger or threat. Diba? Pag sinabi kong fear, hindi pa nangyayari, hindi pa nagaganap, punong-puno ka ng pangamba. Amen. Threat. Maraming banta sa buhay ng basa sa atin. Pero tandaan po natin, amen po, that's why when King Josaphat faced
His enemy, the enemy of the Israelites people, walang ginawa. Sabi ni Yosafat, sa totoo lang, sa kalakasan natin, wala tayong magagawa. Anong ginawa ni Haring Yosafat? He fasted and he prayed to the Lord. Amen. Anong nangyari? Nag-overcome ba sila? Naging matagumpay ba sila? Yes. King Josaphat, King Josaphat overcome. Hallelujah. Kaya di ba, nung sa panahon ni Gideon, nung pumipili ang Panginoon na makikipaglaban, napakarami nila. Hallelujah. Anong sabi ng Diyos sa kanila? Pauwiin mo yung iba. Alam niyo po, sino yung unang pinauwi? Sino yung unang pinauwi? Sabi daw, lahat ng may takot. Di ba? Lahat ng may takot, pauwiin mo na. Alam niyo po, ang umuwi, mahigit kalahati. So, ibig sabihin, amen po ba? Sometimes also in the church. Amen? Hindi ko alam. I do not know. Ngayon, tayo na namin dito ngayon. May kalahati kaya sa amin dito na ang pananampalataya, lubos at walang takot? O higit sa kalahati dito panay takot? Amen? We do not know. Kaya sabi ng Lord, pauwi mo na lahat kung may takot. Tapos may natira pa ulit. Sabi ng Panginoon, sige, papuntay mo sila sa ilog, painumin mo ng tubig. Lahat ng iinom sa pamamagitan ng kamay, yun lang ang may iwan. Lahat ng iinom sa pamamagitan ng bibig, pauwiin mo ulit. Alam niyo po, higit ulit sa kalahati, uminom sa bibig. Ibig sabihin, they are not ready. Ang isang pananampalataya, ano man ang mangyari, dapat laging handa. Last Friday, ano po yung pinag-usapan natin? Ano yung sinabi sa akin ng Panginoon? You need to be a soldier of Christ. Hallelujah. Kaya yung isa sa mga kasalanan ng bawat sa atin, we are Christians, but we cannot be as soldiers of Christ. Hallelujah. Hindi tayo pwede maging soldier ni Kristo kung puno-puno tayo ng pangamba, kung puno-puno tayo ng takot. Amen? Naalala ko po, ako po ay nag-ROTC when I was in college. Kasi kami, sa college ngayon, wala naman siyang ROTC, hindi na sa pilitan. Pero dati, kapag lalaki talaga, kasi mga babae, volunteer lang yan eh. Kung gusto nilang mag-ROTC, reserve training, officer training, pwede silang mag-ROTC. Pero mga lalaki, required. Amen. Ang hindi lang required sa mga lalaki na mag-ROTC, yung may kapansanan, may hika, may sakit sa puso. Amen. Hindi pwede. At that time, nung nag-aaral po ako ng college, sobrang pwede ko kasi pwede lang yata ako ni John. Amen. Hindi niyo siguro paniniwalaan na mas maliit pa ako kay John nung ako'y nasa kolehiyo. Napakaliit ko po. Halos kasi laki lang si Joram. Sobrang liit. Kaya lagi po akong nasa huling bilang po! Lagi po ako doon. Kasi ako yung pinakamaliit. Kaya kapag pipila na po kami, kapag may magpapalak, lagi kami una. Maliit eh. Amen? Pero sa CAT at sa OTC, lagi kang huling bilang po. So, at that time, natatakot ako. Amen? Kasi bakit? Magluluksong baka kami. So, ang pinangabahan ko, sabi ko, paano ko maluluksan ng baka kasi lalaki ni Michael? May mga kaklase kami na kasi lalaki niya. Matatangkad. Kasi, di ba, pag kolehiyo, medyo malalaki na talaga yan. Tapos, ang liit mo, alam niyo po ba na simula sa first na kasama ko sa OTC, hanggang sa uli, nakatumba lahat sila. Dahil sa akin. Because I cannot jump. Sabi ng teacher ko, Maliwag, ano nangyari? Straight lang, parang bowling. That's why in ROTC, in MS11, MS11, MS12, MS21, MS22, amin po ba, nung MS11, yun ang naranasan ko, nung MS12, ayoko na sana pumasok. Because I had so much fear. Natatakot ako, napapahiya na ako. Pero ewan ko ba, pagdating ko ng magsa-second year na ako, bigla na akong, dahil siguro sa sigarilyo. Kasi that time,
natuto na ako manigarilyo. Siguro kasisip ko ng sigarilyo, lumaki ako. Pero hindi ko pinapayos niya na manigarilyo kayo para tumutad kayo. Pero yun yung nangyari sa akin. Pero kung maliit kayo, talaga maliit kayo. Hallelujah. So, di ba, kapag sabi ko, fear is an emotion induced by perceived danger or threat. Yung lagi kang takot, lagi kang nanganamba. Walang bagay na hindi mo kinakatakutan. Amen po ba? Kapag hindi parang sa bagyong mahangin pa lang, nininervyos ka na. Hallelujah. Pero sabi noon, fear, minsan may mga tinatawag na fear of change. Yung takot sa pagbabago. Amen? Meron tinatawag na fear of commitment. Yung natatakot i-commit yung sarili nila. Amen po ba? Minsan, di ba ganyan? Meron din tinatawag na fear of loneliness. Amen? Takot mag-isa. Hallelujah. Meron din tinatawag na fear of heights. Yung takot sa mga matataas na lugar. Amen. Meron din tinatawag na fear of closed places. Yung kapag madilim, katulad ni God. Takot sa dilim. Hallelujah. Kapag bumababa na po kami ng madaling araw, pag umuwi kami, bakit nakabukas lahat ng ilaw? Nakabukas lahat. Tapos si God na nakatalagpong. Hallelujah. Fear of closed places. Fear of failure. Yung takot na mabigo. Naku, ito po, madalas sa atin ito. Amen. Ayaw natin nabibigo tayo. Ayaw natin nag-fail tayo. Amen. Fear of rejections. Hallelujah. Sino dito yung may mga fear of rejections? Yung hindi pa nagagawa, sasabihin niya, ay, baka hindi ako pwede. Yan. Alam niyo yung mga taong yun, yung mga taong ayaw nilang ma-reject. Kaya inuunahan na nila yung sarili nila. Amen. So, this fear, sabi nga dito, sometimes sabi dito, pero alam niyo po, kahit na meron pong mga ganito, maraming fear. Because fear is also spirit. Diba sabi nga ni Pablo, God has not given us the spirit of fear, but spirit of power. Amen? Hindi tayo binigyan ng spirito na pagkatakot. Amen? Ang ibinigay sa atin ay spirito na kapangyarihan. So that is also spirit. Kaya pala minsan, you cannot able to overcome because that is a spirit. The devil is trying to put fear in your life. Pero ang problema pa minsan, ang fear, unfounded siya. Alam niyo po ba yung sabihin ng unfounded? Hindi napapansin na merong takot. Hallelujah. Hindi nag-appear sa buhay ng mga sa atin. Ngayon, sabi dito, how this fear affects us? Paano nga po ba, ano ba ang ginagawa ng takot? Amen. Kasi kung hindi natin ito, kaya pinapag-aralan po natin, because it is also sin to fear. Kasalanan kapag may takot tayo. Bakit? Nawawalan na tayo ng pananampalataya sa Diyos. Nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Amen? Kaya tayo natatakot kasi wala na tayong tiwala doon sa Panginoon na mas mataas, mas makapangyarihan, at mas dakila na nasa atin. Kaya ano po? Sabi ito, number 1, fear enslaves, paralyzes, and cripples. Yung takot po daw, ang ginagawa nito sa atin, inaalipin ito tayo. Ginagawa tayong paralisa. Hindi tayo makagalaw. It cripples your faith. It cripples everything in your life. Ano bang sabi na sa Proverbs 29:25? Kawikaan 29:25, sabay-sabay. Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo. Alam niyo po ba yung silo? Na natatrap siya. Ngunit ang naglalakad ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. So, if there is fear, there is always trap. Amen. Kapag daw mayroong takot, kapag nabupustos tayo ng takot, amen, wala na tayong magagawa. Hindi na tayo makakakilos. Para tayo nasa isang ukay. Naintindihan po ba natin yun? Natatrap na tayo.
Trap na tayo. Amen? Of course, the devil is the one who gives this trap. Siya yung naglalagay ng silo. Kaya kapag yung tao, punong-puno ng tao, we are being trapped. Hallelujah. But sabi ng Panginoon, sabi ni Solomon, those who trust in the Lord will be saved. Hallelujah. Amen? Kaya kapag may tama, anong dapat natin gawin? Repent and rebuke. Hallelujah. Humingi tayo ng tawad sa akin, Lord, patawad kung meron akong takot ngayon. Nawawalan ako ng pagtitiwala sa iyo. Nawawalan ako ng pananampalataya sa iyo. But I need to trust you. Amen. Hallelujah. Kailangan pa panubalikin natin sa sadya na kailangan po natin. Again, ano po daw yung ating declaration? I believe in Jesus Christ. I am born of God and I will overcome the world. Ano yung pangalawang declaration? Jesus who is in me is greater than he who is in the world. Hallelujah. So sa pamamagitan ng babalik doon sa sadya, imbis na maapektahan tayo ng tinatawag na fear na yun, and we will be trapped. Sabi nga doon, it slaves. Sabi doon, it paralyzes you and it cripples you. Amen po ba? So, huwag natin hayaan. Huwag niyong hayaan na ganun yung maalipit tayo ng tinatawag na fear na yun. Kasi ang pangit pala ng outcome. Amen po ba? Mapangit pala yung ginagawa kapag nagkakaroon tayo ng lubos na takot. Di ba matakot tayo sa Diyos? Huwag lang tayo matakot sa mga bagay sa sanlibutan. Amen? Isa lang dapat ating katakutan. We fear the Lord. We fear to sin against the Lord. Why? Because He's very holy. Amen? Hallelujah. Kapag wala sa atin ng Diyos, kawawa po tayo. Kaya nga, kailangan natin siyang katakutan. Matakot tayo mawala siya sa buhay ng basa sa atin. Pangalawa, fear demonstrates, fear demoralizes and rob destiny. Ibig sabihin po nito, kapag katulad ng people of Israel, di po ba? Yung people of Israel, kahit na po, kung napapansin niyo po siguro ngayon, ang Israel, they are bombing the Hamas? Amen. The Hamas rebel. Ganun sila kalakas ang loob nila na bombahin ang mga Hamas. Na-search niyo po ba yun, yung mapa ng Israel na sobrang kapiraso lang yung Gaza, yung tinitirhan na kung saan nandoon yung mga Hamas. Sobrang liit lang po yun. Sobrang liit. But the reason why, alam niyo po ba, the reason why these people of Israel are very strong, because they know they have God. Ganon sila katatag. Ganon sila katibay. Ganon sila katapang. Why? Because there is God. Pero alam niyo po ba, when these people, hindi pa nila na-realize yung mga bagay na ito. Kasi ngayon, alam niyo, malaya na nilang naririnig ang katotohanan. Marami na nangangaral ng salita ng Diyos sa kanila. But when Israelites people are being taught by Moses, taught by the prophets, and then the apostles, and Jesus Christ, ito mga Israelita na ito, matitigas sa ulo. Hallelujah. Amen. Kaya, hindi nawawala yung takot sa kanila. Amen. And what happened? What happened to those people who have so much fear when they were in the wilderness? Sino nakarating sa Kanaan? Di ba? Hindi sila nakarating sa Kanaan. Kasi bakit? Nung sinabi nga po ni Joshua at ni Caleb, yung lugar na yon, ibibigay sa atin ng Panginoon. Huwag kayong matakot. Amin po ba? Sino ang pinaniwalaan nila? Yung 10 o yung 2? Ayaw nilang maniwalaan yung 2. Amen. Kasi, oo nga naman, kahit naman dito sa sanlibutan, sino paniniwala ninyo? Yung 10 na naniniwala o yung 2 naniniwala? Majority wins. Sa mundo, majority wins. Amin po ba? Pero tandaan natin, sa harapan ng Diyos, it is not majority wins. Sino nananalo sa harapan ng Diyos? Yung may pananampalataya. Sinabi naman talaga ni Joshua at ni Caleb, matatangkad talaga sila.
Malalaki po sila. Pero kung sabi ni Caleb at Joshua, but the Lord will give that place to us. Amen? Dalawa lang ang matapang. Tingnan niyo po, out of the 12, dalawa lang ang matapang. Laging lamang yung hindi matapang. Laging lamang yung may takot. Amen? Kaya hindi sila nakarating. Hallelujah. Kaya this time, sabi dito, fear demoralizes and robs our destiny. Maganda yung plano ng Panginoon sa atin, pero kapag mapupuno tayo ng takot, yung pangamba ang mag-aari sa atin, yung tunay na plano ng Diyos, hindi mangyayari sa atin. Hallelujah. So, huwag natin hayaan. Amen? Huwag natin hayaan na ma-demoralize tayo. Huwag natin hayaan na manakaw. Diba? Ano ang trabaho ng devil? Ano ang trabaho ni Satanas? John chapter 10 verse 10, he will come to destroy, to kill, and amen po ba? To steal. Yun ang layunin. Amen. Kaya yan ang ginagawa niya. Pinupuno tayo ng takot. Pinupuno tayo ng pangamba. Amen po ba? Para ano? Manakawan niya tayo. Para maalis yung tiwala natin sa Panginoon. And church, it is really very hard. Sa totoo lang po. Kahit sabihin natin may pananampalataya tayo, mahirap kung patunayan na may pananampalataya tayo. Amen? That's why even Christians, amen po ba? Yan ang malaking kasalanan po natin. We are inside the church, tayo ay nasa loob ng iglesia. Amen po ba? Ipinapaliwanag sa atin ang tungkol sa pananampalataya. But, the problem to us is, mas nananaig yung sa atin. Hallelujah. Remember, this is the Word of God, not the Word of man. Pag sinabi sa atin ng Diyos ngayon sa gabi ito, huwag kang matakot, hindi ang tao ang nagsasabi sa iyo. Siya mismo ang nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot. Kasi yung Diyos na nasa akin, hindi yung Diyos na nasa iyo, at Diyos na nasa ating lahat. Hallelujah. Sa totoo lang po, yung Diyos hindi siya namimili kung saan siya papari. Basta ang tao ito may pananampalataya, kapag ang tao ito nanalig kay Kristo, He's a word of God, and God will with him. Hallelujah. Hindi niya iaalis yung kanyang simpatya doon sa tao na yun, doon sa kanyang nilalang na yun. Because He saw what He requires and what God requires from us. Faith. Pananampalataya. Pagtitiwala sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Number 3, fear attracts negative. Tignan nga po natin Job chapter 3 verse 25. Kabanatang 3, talata po 25. Sabay-sabay. Sapagkat ang bagay na aking kinatatakutan ay dumarating sa akin, at ang aking pinangingilabutan ay dumarating sa akin. Tignan niyo po, di ba? Siguro, kaya pala, hindi, ang tawag dito, God cannot able to pour out every blessings from Him. Who is really a good man? Who is really a faithful servants of the Lord? Okay siya. Pero kung titignan po natin dito, mga minamahal ko, di ba? Na instead na mapuno siya ng pag-asa galing sa Diyos, anong sinabi ng talata na binasa natin? All things are here. Amen po ba? Yung parang wala lang, amen po ba? Yung parang walang darating na magandang bagay, naramdaman niyo po ba yan sa inyong buhay? Sa sobrang takot niyo, walang magandang bagay na darating sa iyo. Even though it is not the promise of God. Hindi yan pinangako ng Diyos sa atin. Tandaan po natin, ang pangako ng Diyos, lahat ng nagtitiwala sa Kanya, tinutulungan niya. Diba? Anyone who fears the Lord and anyone who trusts the Lord, hallelujah, lahat ng nagtitiwala sa Diyos, tutulungan ng Diyos. Kaya, kapag nawawala na tayo ng tiwala, that is really sin. Parang sinasabi natin, Panginoon, wala kang magagawa. Amen? All things are negative. Hallelujah. Tandaan po natin. Sabi nga ng salimutan, habang may buhay, may pag-asa. Amen? Tayo hindi po ganun. Habang may Diyos, may pag-asa. Hallelujah. Hindi buhay natin ang pinapanaligan natin. We do not trust our own life, but we trust only God. Kasi ito, wala akong magagawa.
We cannot, hindi natin kayang bumuhay ng patay. Amen po ba? Wala tayong kakayanan nun. Only God. Amen? The reason why we heal, kumbaga, may napapagaling tayo, may karamdaman, it is not because of our power. It is the power of God. Wala tayo. Amen? Katitignan natin yung mga kamay natin, it is not ordinary hands. Ordinary lips. Pero, sabi ng Panginoon, what you declare, ano man lang, di ba, sabi ng Lord, those who have faith, whatever you ask in my name. Ibig sabihin, kapag yung bibig natin, nagtiwala sa Diyos, sinabi ng bibig natin, gagawin ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Amen. Pero ano minsan ang mas madalas na lumalabas sa labi natin? Takot o pagtitiwala? May takot. Amen? That's why, Lord, patawad. Amen? Tawarin mo kami kasi mas nananaig, katulad ni Job tayo. Amen? Kaya si Job, sabi niya dito, lahat ng kinakatakutan ko dumarating sa akin. Lahat ng pinangingilabutan ko dumarating sa akin. Parang, bakit hindi niya sinabi, kahit na merong dumarating na yan, may dumarating naman na Diyos na tutulong sa akin. That is the sin of Job. Amen? Kaya, nung kinakausap siya ng kanyang mga kaibigan, di ba sabi ni Job, wala akong kasalanan. Amen? Wala akong kasalanan. Amen? Di ba sabi ko sa inyo kanina, yung fear, minsan hindi naman unfounded siya. Hindi mo nakikita. Katulad nitong nangyayari kay Job, akala niya tama yung nararamdaman niya. But what he saw is negative. He cannot able to see the work of God. He cannot able to see what God can do in his life. That is fear. Kapag may takot po tayo, yan, wala na. Hindi natin makikita yung magagawa ng Diyos sa buhay ng pagsasabi. Number 4, fear robs our faith. Ito na po. Ninanakaw ng takot ang ating pananampalataya. Matthew chapter 8, verse 26. Mateo 8:26, sabay-sabay. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? O kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkakayo ay nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at humusay ng totoo ang panahon. Di po ba? Alam natin itong story nito. When all the disciples were with the Lord Jesus Christ, ang ating Panginoon kampante na nakahiga doon sa dulo. Amin po ba? Natatalsikan siya ng tubig, ng dagat, ng ulan, ng unos. Hallelujah. Because in the life of Jesus Christ, there is no such things that is fear. May makikita ba ng takot? Meron ba tayong nakitang takot kay Jesus Christ? Wala tayong nakitang takot. Amen? Ang nakita natin doon, kampante siya, whatever things happen, He knows that God, the Father, is in Him. Hallelujah. Kaya, yun yung sinasabi ngayon, it robs our faith. That fear robs our faith. Hallelujah. Matthew 14:29-30. Matthew 14:29-30. Sabay-sabay. Sinabi niya, halika at tumunsad si Pedro sa daon at tumakal sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat, pagkakita niya malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya ay manulubog, ay sumigaw at managsasabi, Panginoon, iligtas mo. Peter can able to walk in the water. Hallelujah! May pananampalataya ba si Pedro? Amen! Matindi yung pananampalataya ni Pedro. If you are the Lord, let me walk in the water. Come! Sabi ni Jesus Christ. Sabi ng ating Panginoon, halika! At lumunsad, sabi nasa nating talata, at lumunsad si Pedro sa daon. Lumakad siya. Papunta kay Jesus Christ. Hallelujah. Wala pa noon, takot. Amen? Wala siyang takot noon. Habang naglalakad, walang takot. Pero, nung nakita niya na yung malaking alon, malakas na hangin, eto na. Nanaig na sa kanya ang takot. What happened? Nung nagkaroon siya na ng takot, unti-unti na siyang lumubog. Church, pansinin niyo po yung sarili ninyo. Once na palubog kayo, mas nananaig ang takot.
kaysa pananampalataya. Pero napakaganda sa binasa nating talata, when Peter said, Panginoon, iligtas mo ako. Hallelujah. Sabi pa ng Panginoon, ayan, kasi wala kang pananampalataya. Kaya ayan, lumulubog ka. Hindi po. Kinuha kagad siya ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Kinuha kagad siya ng Panginoon. Church, kailangan natin suriin yung sarili natin. We need to see ourselves. Kailangan natin makita ang klase. Ano naman nangyayari sa buhay ko? Matthew 14, yan yung sinabi kanina, di ba? Matthew 14, 29 to 30. When Peter saw the wind and, yung waves ng sea, mas nanaig yung takot niya. Kaya unti-unti niya siya lumubog. Amen? Panglima, alam niyo po ba, anong naging epekto ng takot sa atin? Ang takot po, nakakahawa. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang takot, nakakahawa. Di ko ba, napansin niyo po ba, halimbawa, may dalawang naglalakad, yung isa takot, yung isa natapang. Amen. Sa sobrang takot ng isa, ay tumakapit doon sa kasama niya. Ano na nangyayari? Pati tuloy yung kinakapitan niya, natatakot na rin. Amen? Why? Because fear spreads. Hallelujah. Tingnan po natin, Deuteronomy chapter 20, verse 1 and 8. Deuteronomy Deuteronomy chapter 20, verse 1. Sabay-sabay po, pagka ikaw ay lalabas upang makipagbaka laban sa iyong mga kaaway, at makakita ka ng mga kabayo at mga karo, at ang isang bayang higit sa iyo, ay huwag kang matatakot sa kanila, sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay sumasa iyo, na siyang naglabas sa iyo sa lupa ng Egipto. Sa verse 8, at muli magsasalita ang puno sa bayan, at kanilang sasabihin, sinong lalaki na matatakutin at mahinang loob? Siya yumaon at bumalik sa kanyang bahay, baka ang puso ng kanyang mga kapatid ay maglupay-pay na gaya ng kanyang puso. Nakakahawa. Ano sabi doon? Lahat ng may takot? Umuwi na lang. Naintindihan po ba natin yung sinabi ng salita ng Diyos ngayon? Because fear spreads. Amen? Yung takot na yun, kumakalat. Nagkakalat. Kaya kapag may takot tayo at hindi natin napaglabanan, baka pati yung kasama natin, mahawa. Amen? Hindi pwede. Hindi pwede may mahawa. Amen? Dapat ang mahawa natin sila ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Amen? Ang kailangan, yun ang mangyari sa atin. Kaya, instead of those fear that affects us, amin po ba, we need to be encouraged today. Ano bang sabi sa Psalms 27, verse 1 up to 3? Awit 27, 1 hanggang 3. Sabay-sabay, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisinta? Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang kanin ang aking laman, ang aking mga kaaway at ang aking mga kaali, sila'y nakatisod at nangarapa. Bagaman ang aking hukbo ay humantong laban sa akin, hindi natatakot ang aking puso. Bagaman magbangon ang pagtitigma laban sa akin, ngayon may titiwala din ako. Galing ni David, ano? Kahit nasabi niya na pinrap lang kanya muna, ang Panginoon ang aking liwanag, ang Panginoon ang aking kaligtasan, hindi ako matatakot kahit kanino. Hallelujah! Hallelujah! Sabihin natin, ang Panginoon ang aking liwanag. Ang Panginoon ang aking liwanag. Ang Panginoon ang aking kaligtasan. Ang Panginoon ang aking kaligtasan. Wala akong natatakutan. Wala akong matatakutan. Sabi niya dito, ang Panginoon ang katibayan ng aking buhay. Sabi niya, kanino ako matatakot? Pero tanungin natin,
Si David ba at saka tayo may pagkakaiba? Wala po. David is unordinary. Actually, sa magkakapatid, si David ang may pinakamaliit na katawan. Amen? Sino may mga malalaking katawan? Yung mga pamilya niya. Kaya nga, niloloko siya, tagapastor ka lang ng tupa, hindi ka pwedeng maging sundalo. Pero nung nakakahanga kay David, wala siyang kalangkarutan. Amen? Kaya, dineklara niya pagdating sa verse 2, kahit na dumating ang mga manggagawa ng kasamaan, kahit ang mga kaaway at ang mga kaalik, sabi niya ay dumating, lahat sila mga titison at makararapa. Amen? Kinlay niya na kagad. Dumating man kayo, pupunta man kayo, madadamalan kayo, matitison lang kayo. At ang sabi niya, kahit nang mantong sa laban, hindi matatakot ang aking puso. Wow! Hallelujah! Amen? Amen? Dapat ganun yung puso natin. Kahit na may dumating, hindi ako matatakot. Hallelujah! Okay, nasa church, pwede natin i-declare yan. Paglabas natin, wala na. Paghitakot naman tayo. Ano yung pangamba naman tayo? Hallelujah! Tandaan natin, this is the word of God. Yung sinasamba ni David, yun din ang sinasamba natin. Sinabi ng salita ng Diyos kanina, greater is He who is in you than He who is in the world. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin makapangyarihan kaysa nasa sanlibutan. Hallelujah. Magtataka ang lahat ng tao kung bakit ikaw nagiging matagumpay. Hindi ka naging matagumpay dahil sa iyong kalakasan. Amin ko ba? Diba sabi ni David, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Amen? Nagiging matagumpay tayo dahil sa Espiritu ng Diyos. Psalms 46, verse 1 and 2. Awit ulit. 46, verse 1 and 2. Sabay-sabay. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya hindi tayo matatakot, bagaman ang lupa ay mabago, bagaman ang bundok ay mamalipat sa kalagitnaan ng mga dagat. Hallelujah! Hindi tayo matatakot. Amen? Right now, yung gera sa Israel, of course, very far. Sobrang layo ng Israel sa atin, yung gera nito. Pero, mas malapit sa atin ang China. Malayo sa atin ang Hamas, malayo sa atin ang Palestine, pero napakalapit natin sa China. Nakakatuwa si China eh. Kasi bakit asar talaga siya. Binangga talaga yung mga barko natin. Sabi ko, Lord, buti na lang, kalmado ang mga Filipino. Siguro dahil kalmado tayo dahil hindi natin kaya ang kanilang kung aatakin tayo ng China, sa totoo lang, hindi natin kakayanin. Dahil ang China po, mas malaki ang i-spend nila na pera, hindi sa mga politika, kundi para sa armas, sa gera. Sobra talaga. Kaya pagka, tingnan niyo po, ang Venetian barko natin, isa't kalahati na barko. Isang malaki, anong sabi ng ating Coast Guard General? Anong tawag niya doon sa barko na nakawala? Indigenous ship. Ano yung may indigenous ship? Malapit ang mawasa. Malapit nang masira. Hallelujah. Ang tawag niya indigenous. Sabi ko. Samantalang yung bumangga sa barko natin, sobrang laki. 90/2. 19 po na barko laban sa dalawang barko nila. Sabi ko, Lord, sobra talaga. But, time will come. Sabi nga natin, hindi lahat ng pagkakataon ng tao kalmado. Amen? So, we do not know what will happen. Pero, panghawakan na lang natin ang sinabi ni David na ang Diyos ay ang ating ampunan at kalakasan. Whatever things happen, there's a God who will, amen, love us and care for us and gives us strength. Amen. Sa Israel, alam niyo kung bakit matapang din ang Israel? Because every houses, meron silang tinatag na bomb shelter.
Amen. Lahat ng bahay nila nakadesenyo na merong may underground na yari sa bakal na kahit na may bomba, pag nandun ka, hindi ka maalam. Eh sa Pilipinas, meron ba tayong bomb shelter? Lang. Ha? Shibong, meron. Pero bomb shelter, wala tayo. Hallelujah. Hallelujah. Sa probinsya nga, wala silang palikuran. Bomb shelter pa. Hallelujah. Alam mo ba yung palikuran? Wala silang siya, di ba? Sa pilapil na lang sila. Amen. Tapos bomb shelter pa. Hallelujah. Sa bahay po natin, amen. Yung bahay po natin, yung kwarto nga natin, wala pang kurtina lang ang pintuan. Bomb shelter pa. Hallelujah. And magkano magagastos sa isang bomb shelter? Napakalaki. Because you will spend so much money. Sila po kaya sila katapang. Hallelujah. Kasi kahit nabombay sila, meron silang tatagwan. Huwag lang hindi sila ready. Hallelujah. Kahit tumutulog muna yung sirena, amen. Sabi nga ng misis ko, sabi niya, bakit may sirena? Kasi magaling sila na darating pa lang ang missile na detect na ng kanilang satellite. Kaya tutulog yung siren. Kaya babalaan sila na merong parating na bomba. Eh tayo, meron ba tayong gano'n? Wala. Hallelujah. Sirena ng mga nanay, meron. Pero sirena na wala talaga. Kaya sabi ko nga, Lord, kailangan namin ito. Ikaw ang aming ampunan, ikaw ang aming kalakasan. Amen? Kaya handa lagi siyang sumaklolo sa atin. Psalms 118, verse 6. Psalms 118, verse 6. Sabay-sabay. Ang Panginoon ay kakampi ko. Hindi ako matatakot anong magagawa ng tao sa akin. Hallelujah! Hallelujah! So, hindi tayo tatatakot. Kasi may Diyos na kakampi tayo. Kakampi natin ang Diyos. Amen? So, kapag may takot na tayo, sabihin mo agad, kakampi ko ang Diyos para mawala yung takot. Hallelujah! You can overcome fear. Tandaan mo na, pwede tayong maging matagumpay laban sa takot. Hallelujah! Kaya ito yung sinabi nga po niya kanina, 2 Timothy chapter 1, verse 7. 2 Timothy chapter 1, verse 7, sabay-sabay po natin malakas na basahin. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Hallelujah! Amen! Amen. Ang Diyos hindi tayo binigyan ng spirito ng katakutan. Ang ibinigay sa atin, kapangyarihan, pag-ibig, at kahusayan. You can overcome fear. Sabi mo nga sa tabi mo, magtatagumpay ka sa takot. Last one, Proverbs 28 verse 1. Proverbs 28 verse 1, sabay-sabay po tayo. Ang masama ay tumatakas ng walang taong mahabol. Ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Hallelujah. Nakakatuwa naman itong takot ito. Tumatakas, wala namang walang humahabol. Pero ang tunay na anak ng Diyos daw, na mga tuwid, ay matapang na parang leon. Hallelujah. So let us overcome fear. Amen. Do not let that fear affects you in your life. Lahat ng pinag-aralan po natin, lahat ng binuksan natin, we should be like David. Amen po ba? Panghawakan natin ang pangako ng Diyos. At kung may takot ba tayo ngayon, let us kneel before the Lord. Yeah, let us be humble before the Lord. Lord, as patawad, Panginoon, dahil nagkaroon ako ng takot. Ang ibig sabihin ng takot, nawalan ako ng pagtitiwala sa iyo. Patawad sa kasalanan ito, na nawawala yung pananampalataya ko, nawawala yung pagtitiwala ko sa iyo. But this time, as I hear the word of God, kaya mo, Ama, ng kalakasan at kapangyarihan ay dumali sa akin. Tayo po'y sama-sama manalangin, and let us overcome fear. Oh, my soul, overcome! My soul, overcome! Oh, my soul, overcome! Oh, my soul, overcome! Ang maraming Diyos, tuloy nga po, nangingi kami ng kapatawaran, na kuminsan ay nangingi kayo ang takot sa kanyang apoy, Panginoon Diyos, ang takot ngayon, Panginoon, ang nanakaw, maraming pananampalataya, nagpapalang isa, Panginoon Diyos, sa buhay ng mga sa Diyos namin, Panginoon,
God, sapagkat sa gabi dito, tinuruan mo kami, Panginoon God, na kung may mga takot man kami, kung may mga bagay na paramdaman kami, O Diyos, salamat sapagkat ipinaalala mo sa amin ang iyong mga pangako, ipinaalala mo sa amin ang iyong mga salita, at sa pamamagitan ng mga salita nito, matibay na mapangahawakan namin, sapagkat ang Diyos na nangako sa amin ay tapat. Father God, tulungan mo ang lahat ng iyong mga anak na narito, O God. Kaya Ama, hindi kami mapauwi dahil sa aming takot, kundi makita mo kami matapang na harapin ang lahat ng bagay sa aming mga buhay, sapagkat ikaw ang Diyos na kasama po namin, at ikaw ang Diyos na tutulong sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, at hinangkin namin ang katagumpayan ng lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sabay nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang mag-ari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kami iharap sa mayagpig na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Ang Diyos ko, sa Lord's Day,